Sabado. Lalaki nagpanggap na abogado at naharap sa kasong murder, timbog matapos umanong molestyahin ang isang minor de edad. Exclusive. Daan-daang libong pisong pampasweldo sana sa mga empleyado na dispalko matapos ipangsugal ng kanilang collecting officer. Sinasakyan bus sa mga gurong dumalo sa team building sa Negros Occidental. Na disgrasya, isa patay. Pagpapalawak ng continental shelf ng Pilipinas sa West Philippine Sea, hiniling ng Pilipinas sa United Nations. Maliliit na scam farms na mga Pilipino umano nagpapatakbo na bistong nagsusulputan ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Alaga nga kami ng ahas sa pamamahay namin! See you in court or see you in hell! Ang mga dapat abangan sa upcoming Kapuso Murder Mystery Series na Widow's War, silipin. At thesis ng isang estudyante, balat ng bawang, may bagong pakinabang. Nakatuto kami! Magandang hapon po. Nahuli at hindi na nakapalag sa pulisya sa Antipolo City ang isang lalaking inireklamo ng pangmomolestya sa isang minor de edad. Gigil ang ina ng biktima nang nakaharap ang suspect na nagpanggap daw na abogado. Nakatutok si EJ Gomez. Sa entrapment operation ng Antipolo Component City Police, arestado ang lalaking ito sa reklamong pangmumolestya sa isang minor de edad. Kasama ng pulisya ang mismong biktima na 10 taong gulang na bata nang nakipagkita sa suspect na na-corner at di na nakapalag sa mga operatiba. Actually, yung family nag-set up at kami ay gumabay lamang sa kanila. Nag-meet sila at positively identified na siya yung subject ng warrant. Sa pagharap ng mag-ina sa suspect, sampal agad ang inabot nito. Base sa investigasyon, 2022 nang nakilala ng ina ang suspect na nagpapanggap bilang abogado. 2 years ago, may parang gumagamit ng account nung sa Facebook or sa Google account. Nung pinuntahan po nila yung lawyer na in-endorse, ay ang humarap itong suspect. Nagtatrabaho raw sa law firm bilang clerk ang suspect. Hindi siya law practitioner, hindi siya registered. May mga pagkakataon daw na pumupunta ito sa bahay ng biktima at doon ginagawa ang pangmomolestya. Itinanggi ng suspect ang mga paratang. Wala pong ganun. Pumunta ka rin sa bahay Hindi po. Wala po akong ginagawa. Wala po. Habang nasa istasyon ng pulis, umamin ng suspect na may kinakaharap itong kasong pagpatay. Inilabas ang warrant of arrest laban sa kanya Nobyembre 2023. Nakakulong sa detention facility ng Antipolo City Component Police Station ang suspect na mahaharap sa patong-patong na kasong murder, acts of lasciviousness at paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation at Discrimination Act. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Daan-daang libong pisong nalustay sa sugat ng isang naarestong collecting officer sa Cebu City. Ang kanyang ginamit na pera hindi kanya, kundi pampasweldo pala sa mga katrabaho. Ang pag-aresto sa suspect tinutukan ni John Consulta, exclusive. Agad nagtungo mga tauhan ng Police Station 2 ng Cebu City sa bahagang ito ng lungsod para aksyonan ang sumbong na qualified theft. Ayo. Against or bato o pabor din sa korte. Inaresto ang 35 taong gulang na suspect na ayon sa nagreklamo ay nadispalko ng daang-daang libong piso na pampasweldo raw sa mga empleyado ng kumpanyang pinagtatrabahuan nito. Certain security agency na nagsusumbong na nagastos nga daw po ng isang collecting officer nila sa casino yung dapat pampasahod nila sa kanilang mga tao. Galing daw ang pera sa koleksyon sa mga binabantayang kumpanya ng kanilang security agency. Pina-withdraw raw ito sa suspect sa bangko. Pero ang suspect dumaan daw muna sa casino at nagsugal gamit ang pera. Almost 400,000 pesos na dapat pampasahod sa mga trabahante nila. Kasalukuyan nakakulong sa Cebu City Police ang suspect na nagsisisi na raw sa nagawa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok
24 Oras. Kung noon, mga malalaking iligal na pogo na pinatatakbuhan ng mga Chino ang nabisto, ngayon naman, sabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, may mga naglipa ng small-scale scam farms na mga Pinoy raw ang nagpapatakbo. Yan ang tinutukan ni Darlene Kai. Sa halip na sa malalaking gusali na nasa ektar-ektaryang lupain na pinatatakbo ng Chinese nationals, nagsusulputan na raw ang maliliit na scam farms ayon sa PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission. At mga Pilipino nila ang nagpapatakbo. Hindi kasi laki ng PORAC, pero nakita namin dito sa Mexico, Pampanga, Bacolod, Pampanga, may mga paikbahay na yung operations nila scamming. Base sa mga nakuha nilang ulat, 20 hanggang 30 tao ang nag-ooperate ng bawat scam farm. Malaki raw ang posibilidad na nagmula rin sila sa operasyon ng malalaking scam farm sa mga illegal na Pogo Hub. Pinapauwi raw kasi ang mga Pilipinong inaabutan sa mga illegal na Pogo Hub kapag wala pang matibay na ebidensya laban sa kanila. Sabi pa ng PAOK, malinaw sa batas na walang pananagutan ang mga na-rescue na biktima ng human trafficking, kaya ang iba nakakalipat sa ibang illegal na Pogo. A victimizer may have been a victim himself. Case in point, last year, we were in Thailand to receive rescued victims who were able to escape from Mewati. Fast forward, August 1, 2023, we raided a scam farm in Pisamora, Corner Gaitos in Pasay. One of the 14, quote-unquote, rescued Filipina from Mewati, Myanmar, was apprehended in Pisamora, this time as a team leader and manager, who charged her. Nakita rin daw ng PAOK ang ganitong gawain sa foreign nationals na karaniwang bumubuo ng mas malaking porsyento ng ibang illegal na Pogo Hub. Gaya ng nalaman ng mga otoridad sa huling raid nila sa Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. May nakita nga doon sa Bamban, nanggaling po doon sa Hong Tai. Yung Hong Tai, yun po yung raid na ilang libo ang nakuha nila doon sa Las Piñas. Ngayon, dito naman po sa Porac, meron kaming nakita na mga IDs na mga taong nagtatrabaho dito sa Lucky South na nahuli dati doon sa Hong Sheng. Yun yung Pogo na nagre-renta doon sa property ni Mayor Alice Guo sa Baofu. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayagang Pampanga LGU kaugnay sa mga Anilay Scam Farm. Natapos ng galugarin ng mga otoridad ang Pogo Hub sa Porac. Inihahanda na ng PAOK ang inventaryo ng mga nakuhang ebidensya at inaasahang maghahain sila ng reklamo sa susunod na linggo. Merong link na matibay between Bamban, the criminal organization of Bamban, and the criminal organization of Porac. Yung mga international criminal syndicates have allied with local criminal syndicates. Kaya sobrang lakas po nila. Sagot naman ang PAOK sa panawagan ng Chinese Embassy kaugnay sa pagpapatigil ng Pogo sa bansa. They should present that position paper, whatever, that official foreign communique to the President, not to the media. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Abiso po sa mga motorista, may nakaambang big-time oil price hike sa susunod na linggo. Posibleng tumaas ng halos 2 piso ang kada litro ng diesel, habang 70 hanggang 90 centavos naman ang nakaambang taas presyo sa kada litro ng gasolina. Nauna lang sinabi ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau na ang pagsipa ng presyo ay dahil sa inaasahang pagtaas ng global demand, mas mabilis sa pagbaba ng inventaryo ng US crude at pagbawas sa export ng langis ng Saudi sa China. At susunod, motorsiklo ng delivery rider ninakaw. At ang muling pagsasama-sama ng BTS members in one snap. Tutok lang sa 24 Oras Weekend. Isang motorsiklo ang kinarnap sa Paco, Maynila pero arestado rin agad ang suspect at nabawi ang motorsiklo ilang oras lang matapos ang krimen. Nakatutok si EJ Gomez. Pulis ka lang kunwari
Sa kuha ng CCTV, aakalain mong pinaaandar lang ng lalaki ang sinasakyan nitong motor. Sa tapat niya, nakapark ang isa ding nakamotor. Pulis ito na nakadisguise at aaresto sa kanya dahil ang motor na sinasakyan niya, nakaw pala. Nangyari ang pagnanakaw alas 3 ng hapon nitong Huwebes. Yung biktima dito ay isang 38 years old na delivery rider. Alaman natin na yung motor ay naiparada niya sa harapan ng kanyang bahay at naiwanan niya yung susi. At pagbalik niya nga, nakita niya itong suspect na tangay-tangay na yung kanyang motorsiklo. So, sinubukan niyang habulin ito pero walang nangyari. Nag-ikot-ikot daw ang biktima sa pag-asang makita ang ninakaw nitong motorsiklo. Nakita itong motorcycle ng biktima na nakaparada dito sa isang convenience store sa may Pedro Hill, Paco, Manila. Kung saan nga humingi ng tulong itong ating biktima dito sa mga pulis natin doon sa lugar. Naaresto ang suspect ilang oras matapos ang pagnanakaw. Depensa ng suspect, Kinuha ko yung motor para makuha yung pantubos ng cellphone. First time lang. Pinagsisiyan talaga. Sa nakulong na naman eh. nasa kustodiya ng Santa Ana Police ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10883 o Anti-Carnapping Law. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Hinatikos ng Group of 7 leaders ang mga mapang-udyok na hakbang ng China sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, muling inulit ng mga lider ang kanilang pagtutol sa mga delikadong hakbang ng China, pati na ang pambobomba ng water cannon nito sa mga barko ng Pilipinas. Hindi raw nila kinikilala ang anumang pangaangkin ng China sa teritoryong lagpas sa itinakda ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, alinsunod sa 2016 arbitral ruling sa South China Sea. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Chinese Embassy kaugnay nito pero hindi pa sila sumasagot. Isang babae sa Ormoc City ang kritikal matapos mabagsakan ng konkretong dekorasyon ng isang simbahan. Isang lady guard naman na natagpo ang patay sa loob ng kanyang boarding house sa Cotabato City. Paspasan natin ang ilang balita sa probinsya sa pagtutok ni Jonathan Andal. Lalaki sa San Fabian, Pangasinan, arestado matapos magnakaw ng bisikleta. Nahuli ka mang pagpasok ng sospek mula sa tinarget niyang bahay hanggang sa pagkuha niya ng bisikleta. Ibinenta niya ito sa Dagupan City pero agad din siyang nahuli. Sinampahan na ng reklamong pagnanakaw ang sospek na walang pahayag. Lady guard sa Cotabato City natagpo ang patay sa loob ng kanyang boarding house. Base sa investigasyon, pinasok ng armadong lalaki ang boarding house ng biktima at doon siya binaril ng 4 na beses. Personal na galit ang isa sa mga tinitignang anggulo sa krimen. Patuloy ang investigasyon. 20 anyos na babae sa Ormoc City, kritikal matapos mabagsakan ng nahulog na bahagi ng isang simbahan. Naghihintay daw ang biktima sa pintuan ng simbahan ng mahulugan ng cornice o konkretong dekorasyon mula sa bell tower. Tinamaan sa ulo ang biktima na agad na isugod sa ospital. Sagot na raw ng simbahan ang pagpapagamot sa biktima. Sa ngayon, naoperahan na ang biktima at patuloy na minomonitor. Sarado muna ang simbahan dahil sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Abangan, mga gurong galing sa team building na disgrasya, isa patay. At thesis ng isang estudyante gamit ang mga balat ng bawang. Tuloy-tuloy ang pagtutok sa 24 oras weekend. Salpukan ng tricab at kotse, 8 ang sugatan. At guro patay sa nadisgrasyang bus na galing sa team building. Yan ang mga disgrasya sa probinsya na tinutukan ni Bernadette Reyes. Sa kurbadang bahagi ng kalsada sa Don Salvador Benedicto, Negros Occidental, biglang tumagilid ang bus ng Bacolod City LGU. Sakay nito ang mahigit 30 guro at ilan nilang kaanak na galing sa team building activity sa San Carlos City. Nasawi ang isa sa mga gurong pasahero. Dinala sa pagamutan ng iba pang sugatan. Hawak na ng pulisya ang bus driver na itinuturong dahilan ng aksidente ang palyadong preno. Patuloy ang investigasyon. Sa highway naman sa Hasaan, Misamis Oriental,
Makikitang pagkalipat ng lane ng tricab na ito, bumangga ito sa kasalubong na kotse. 8 ang sugatan, kabilang ang driver at 5 menor de edad na sakay ng tricab. Ayon sa pulisya, pauwi na galing sa party ang tricab pero nakatulog daw ang driver habang nagmamaneho. Nasa police custody na ang driver ng kotse. Nagpagewang-gewang hanggang sumemplang ang motorsiklo na yan sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Sumalpok pa ang rider sa concrete barrier. Ayon sa pulisya, posibleng o-overtake daw ang rider sa isa pang motorsiklo pero saktong may kasalubong na van. Nagpapagaling na sa ospital ang sugatang rider. Tila may pader ng apoy sa kalsadang ito sa Datu Montawal, Maguindanao del Sur. Nagliyab ang isang drum ng gasolina matapos mahulog mula sa isang truck. Ayon sa BFP, sinubukang mag-overtake ng truck sa isang sasakyan pero nawala ng kontrol. Agad namang naapula ang apoy. Walang nasaktan sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Timeless ang ganda ng Mount Makiling sa Laguna kaya patuloy itong pinupuntahan ng mga turista. Perfect for nature lovers na gusto ng outdoor adventure. Tara't maglibot sa pagtutok ni John Consulta. Adventure awaits sa Laguna. Sagana ang probinsya sa mga lugar kung saan pwedeng mag-chillax at magtampisaw. #blessed din ang Laguna sa mayabong na gubat at kabundukan. For the outdoor exploration tayo sa Mount Makiling. Legend has it, ang bundok na ito ay tahanan daw ng diwatang si Maria Makiling. Kaya naman isama na ang pamilya o mga kaibigan at maumaling sa ganda nito. May 30 istasyon papunta sa bundok at makakasulubong mo rin dito ang mga centennial trees. Featured din ang world's largest flower, ang Rafflesia, na critically endangered na. Ayon sa mga turista, stations 12 to 30 ang exciting part dahil magte-trek ka mismo sa gubat at aabuti ng halos 5 oras ang pag-akyat sa tuktok. Extra challenge din ang pag-akyat gamit ang lubid. Pero don't worry, dahil tila may pa-sound trip ang mga kuliglig na patunay na maganda ang ecosystem ng Makiling. Pagdating sa tuktok, magandang view ng Laguna de Bay, Batangas at Laguna ang sasalubong sa'yo. O, saan tayo sa susunod na pasyal o kahit food trip? I-share nyo sa 24 Oras Weekend page ang inyong travel at food adventures. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Huwag palampasin. Ilang beach sa Singapore na balot ng oil spill. Project ng isang estudyante, bawang ginawang aesthetic. At ang mga intense eksena sa upcoming Kapuso Murder Mystery Series na Widow's War. Walang patid ang pagtutok sa 24 Oras Weekend. Nangitim ang puting buhangin sa mga beach sa pamosong Sentosa Island sa Singapore. Resulta po yan ng pagtagas ng langis mula sa kalapit na shipping terminal. Isang dredger kasi ang tumama sa isang nakaangklang bunker kahapon ng hapon. Isinara muna ang mga beach para malinis agad. Ipinagbawal din muna ang anumang water activity roon. Ngayong araw ay tinakdang simula ng umano'y panguhuli ng China sa mga hindi Chino na papasok sa sinasabi nilang teritoryo nila sa West Philippine Sea. Kasabay niyan, hiniling ng Pilipinas sa United Nations na mapalawak ang ating continental shelf sa West Philippine Sea. Nakatutok si Jonathan Andal. Hanggang dito lang sa ngayon ang continental shelf ng Pilipinas sa West Philippine Sea, 200 nautical miles mula sa coastline.
Pero gusto ngayon ng gobyerno na palawakin pa ito. Kaya kahapon ipinarehistro na ng Pilipinas sa United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf o UNCLCS ang hiling nito na entitlement sa extended continental shelf sa West Philippine Sea. Hindi sinabi ng DFA o Department of Foreign Affairs kung hanggang saan ang extension na gusto ng Pilipinas. Pero alinsunod daw sa Article 76 ng UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Pinapayagan ng mga coastal na bansa gaya ng Pilipinas na palawakin ang continental shelf nito na lagpas sa 200 nautical miles pero hindi dapat susobra sa 350 nautical miles mula sa baseline o coastline. Sabi ng DFA, mahalaga ang hakbang na ito ng gobyerno para masiguro ang soberanya at maritime jurisdiction ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Lalo't may pinangahawakan ng bansa na 2016 Arbitration Award na nagkumpirma sa karapatan ng Pilipinas sa pinag-aagawang bahagi ng dagat. Sabi ng gobyerno, ginawa ito para masiguro ang kinabukasan ng bansa. Sabi ng DFA, 1.5 dekada raw nila itong pinaghandaan. 2009, nagsabi na ang gobyerno ng intensyon na palawakin ang teritoryo nito sa West Philippine Sea. Ngayong araw ang inaasahang simula ng umano'y panghuhuli ng China sa mga hindi Chino na papasok sa sinasabi nilang kanilang teritoryo sa West Philippine Sea. Pero ang mga mangingisda sa Zambales kahit kabado, pumalaot pa rin ngayon. Sanksyon nga po ang binabantayan ng lahat kasi doon sila nag-aabang. Pilitin po ang umiwas, at the same time kung kayang takbuhan, pinananawagan po namin ay yung portable radio para makapagbato kami mga impormasyon sa SPC. Ang pinagutos sa amin ng ating Pangulo ay dapat walang ni isa mang mangingisda ang maapektuhan nun. Ang Philippine Coast Guard, kasama po natin yung Armed Forces of the Philippines, ang Bureau of Fisheries. Lahat po kami nagsama-sama upang maproteksyonan po lahat ng mangingisda. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Patuloy na minomonitor ng Department of Health ang mga kaso ng dengue na tumaas ang bilang sa ilang rehiyon. Nakatutok si Katrina Son. Ngayong tag-ulan na, mas doble ang pag-iingat ni Puringador para hindi na muling dapuan ng dengue ang kanyang pamilya. Siyempre natakot kung mamamatay, di ba? Maraming namamatay sa dengue. Mamaya, namatay, Diyos ko. Tsaka pagdarasal na lang sa Panginoon. Si Bebian Baranda, araw-araw ring naglilinis lalo't ang ilang kapitbahay niya nagka-dengue nung 1 taon. Una-una yung kalinisan. Pangalawa, yung mga gulong natin sa bubong ng bahay o kung saan man sa paligid natin na na-stockan ng tubig, kailangan natin tanggalin. At huwag tayong mag-stock ng tubig na nakabuyang-yang. Sa iba't ibang rehiyon may pagtaas ng dengue cases, gaya sa Western Visayas o Region 6. Ayon sa Department of Health Region 6, 71 ang mga kaso nitong May 26 hanggang June 1. Mula naman Enero hanggang Mayo, mahigit 3,000 ang naitalang kaso. Tumaas ang dengue attack rates sa Aklan, Antique, Capiz, Iloilo at Guimaras. Habang may naobserba ang clustering ng dengue cases sa 23 barangay sa rehiyon. Tumaas din ang dengue cases sa Zamboanga Peninsula ayon sa DOH Region 9. Sa isang pahayag, sinabi ng DOH na patuloy nilang minomonitor ang dengue cases sa bansa, lalo't mula sa mababa ay nagsimula na itong mag-plateau. Indikasyon nila ng pagtaas ng dengue cases. Sa datos ng DOH, steady ang bilang ng kaso sa nakalipas na 3 hanggang 4 na linggo sa bilang ng mahigit 5,000. Tumaas ang dengue cases sa mga rehiyon ng Cordillera, Ilocos, Zamboanga Peninsula, Cagayan Valley, Caraga, Mimaropa at Northern Mindanao. Sabi ng DOH, malaki ang epekto ng temperatura sa pagdami ng female Aedes aegypti, isa sa species ng lamok na may dalang dengue. Base sa pag-aaral, mas mabilis daw mag-breed ang dengue-carrying mosquito sa temperaturang 26 hanggang 35 degrees Celsius. Kaya pati sa Europa na may naitatalang pagtaas ng temperatura, tumataas din sa 130 ang mga kaso ng dengue noong 2023 kumpara sa 71 cases lang noong 2022. Ayon sa European Center for Disease Prevention and Control. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Kahit habagat season na karamihan sa ating mga kababayan, iisang tanong, bakit ang init pa rin ang panahon? Ang paliwanag ng Pag-asa sa pagtutok ni Nico Wahe. Mula nang i-anunsyo ng Pag-asa noong May 29 na tag-ulan na, marami ang nagtatanong, bakit mainit pa rin?
Ang e-trike driver na si Efren, kahit pa sabihing bukas ang sasakyan, hindi rin matagalan ng init. Mainit pa rin lalo na itong bumabiyahe kami. Mainit pa rin talaga, kahit simoy ng hangin mainit. Hindi maramdaman yung lamig. Kahit nga si Junjun, pansing malakas pa rin ang benta ng kanyang ice candy. Mainit pa rin yung panahon kasi kita mo konti na lang yung panindak ko. Meron din nagsasabi na mainit kaya kailangan daw ang ice candy pag tag-init. Paliwanag ng Pag-asa, nag-uulan man sa iba't ibang bahagi ng bansa, mahina naman ang hanging habagat na pumapasok sa atin. Pag habagat season po, kailangan may trigger ka dyan. Kailangan may frontal system ka dun sa taas ng Taiwan o kaya may bagyo ka dito sa east ng Philippines para ma-enhance niya yung southwest monsoon o habagat. So pag walang masyadong trigger, pag mahina rin po yung habagat, minsan pumapasok din po yung tinatawag po nating easterlies. Kaya mas dama raw ang easterlies o mainit na hangin galing Pacific Ocean na ayon sa Pag-asa ay karaniwang nagdudulot ng maalinsangang panahon at thunderstorms sa hapon at gabi. Mataas pa rin nga ang heat index o damang init sa ilang lugar, gaya ng 53 degrees Celsius noong June 8 sa Maasin, Southern Leyte, na extreme danger ayon sa Pag-asa. Although yung heat index ay medyo kaparehas pa rin noong Abril, ay hindi na rin po yung temperature, hindi na rin po kasing taas noong March, April, May. Pero asahan daw na mas mararamdaman ang hanging habagat sa mga susunod na araw. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Southwest monsoon o hanging habagat pa rin po ang nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Nagpapaulan yan sa Palawan, Western Visayas at natitirang bahagi ng Mimaropa. Localized thunderstorm naman ang nagpapaulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Posible po yang magdulot ng flash floods at landslide, kaya mag-ingat po tayo mga kapuso. Up next, ang mga gamit at home decor na gawa sa balat ng bawang. At ang muling pagsasama-sama ng BTS members in one snap. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend. Sa mga taga-Western Visayas o pupunta po roon, naku, mas mataas na po ang singil sa taxi sa rehiyon. Mula sa 45 pesos, magiging 50 pesos na po ang flag down rate na inaprubahan ng LTFRB Region 6. Wala namang pagbabago sa singil kada kilometro. Noong Marso pa inaprubahan ang taas singil sa taxi. Saklaw po nito ang mga aircon at non-aircon taxi unit. Hindi kasama sa bagong pasahe ang mga taxi na bumabiyahe sa Iloilo International Airport. Ayon sa LTFRB 6, hindi pa sila nakakapag-issue ng fare matrix na required bago ipatupad ang bagong taxi fare. Pantanggal umay ang mga panghimagas. At sa Ilocos Norte, ang ilang classic dessert nilevel up at ginawang healthy dahil sa mga hinalong gulay. Yan ang mga hain na tinutukan ni Gab De Luna ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ang Maha Blanca na classic Pinoy kakanin, ni-level up sa Barangay Sulbec, Pasukin, Ilocos Norte. Ang dessert, packed with nutrition dahil dinagdagan ng gulay na pampalinaw ng mata. Kalabasa. Gawayan ng Barangay Nutrition Scholar na si Reshalyn. Sa mga bata, ayaw nilang kumain ng gulay. Pero pag naihahalo sa mga iba't ibang mga kakanin o kaya mga ulam, pwede rin ihalo doon. Nais daw ibahagi ni Reshalyn ang healthy dessert sa mga feeding program sa kanilang lugar. Sa lungsod naman ng Lawag, may mabentang pang-beat the heat, classic halo-halo. Nahinaluan din ng gulay? Nakakatakam dahil ang Ilocano dish na dinengdeng present sa bawat lasap ng halo-halo ng gurong si Jem. Mayroon itong malunggay, kalabasa at taro. Marami po tayong nakukuha ng vitamins at nutrients like iron, vitamin A at saka carbohydrate. Na-e-enjoy raw yan ng mga estudyante, kaya ang kanyang healthy halo-halo pinipilahan. Para sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Gab De Luna, nakatutok 24 oras. Nasagip ang 21 tripulanteng Pinoy ng MV Tutor na inatake ng grupong Houthi sa Red Sea.
Isa naman ang hinahanap pa. Ayon po sa Department of Migrant Workers, na-rescue sila ng international forces doon. Isinailalim sila sa medical check-up at nasa maayos ng lagay. Nakipag-ugnayan na rin po ang DMW sa agent ng ship owners at sa manning agency. Siniguro rin nila na hindi titigil ang rescue operation sa nawawalang Pinoy. Time for a quick chikahan. May bagong OT7 photo ang global superstar na BTS. All smiles sina RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V at Jungkook na nagse-celebrate ng kanilang 11th anniversary. Ibinahagi ito ni RM with a caption na must not forget. Kaya happy na naman ang ARMY na overjoyed pa sa pagkumpleto ni Jin ng kanyang mandatory military service. Another ganap sa K-pop, it's Happy Hoshi Day. Birthday ngayon ng performance leader ng 17 na si Hoshi. Nagpasalamat si Hoshi sa kanilang fans o Karats, pati sa kanyang co-members na sunod-sunod na bumati sa kanya. Happy birthday Hoshi, Horanghe! And back to the Philippines naman, 30th birthday naman ni Pulang Araw star David Licauco. Binati rin siya ng other half ng barda na si Barbie Fortesa. Sa mga wala pang lakad bukas, why not mag-out of town? May iba-ibang bentahe ang lalawigan ng Bohol, habang sa Camarines Norte may islang swak para sa camping. Tara't maglibot sa pagtutok ni Jonathan Andal. Kung ang hanap mo'y lugar na nakaka-relax, swak dyan ang isla ng Apuaw Pequena, ang isa sa mga isla ng Siete Picados ng Mercedes, Camarines Norte. Perfect din ang lugar sa mga mahilig mag-camping. Bukod sa Chocolate Hills, ipinagmamalaki rin ng Bohol ang Raffia Weaving na pinakamatandang Boholano craft. Pwede ring magtampisaw sa Hinagdanan Cave sa bayan ng Dawis. 50 pesos ang entrance fee sa kuwebang may crystal clear na tubig, stalagmites at stalactites. Kakaibang swimming experience naman ang bentahe ng bayan ng Lila. Pwede kang makisabay at makalapit sa 5 hanggang 10 whale shark o butanding. Sa Quirino naman, patok ding pang-beat the heat ang San Pedro River. Binabalik-balikan ng ilog dahil bukod sa linis ng tubig, mababaw din ito. Pwedeng magtampisaw kahit mga bata. O, saan tayo sa susunod na pasyal o kahit food trip? I-share nyo sa 24 Oras weekend page ang inyong travel at food adventures. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 Oras. Excited na ang cast ng inaabangang Kapuso Murder Mystery Series na Widow's War na puno ng mga intense na eksena at sorpresa. Narito ang aking chika. My son. Ang magkaibigan at magkamag-anak, unti-unting mabubuwag. Super intense ang mga eksena sa upcoming Kapuso Murder Mystery Series na Widow's War. Starring Bea Alonso na gaganap bilang Samantha Castillo at Carla Abellana na bibigyang buhay si Georgina Balay. Iikot ang kwento sa kung sino nga ba ang tunay na killer sa dalawang byuda. Kaya naman kaabang-abang ang Widow's War na mapapanood na simula July 1 sa GMA Prime. Si Bea mismo very excited sa serye dahil ang mga mangyayari surprise din para sa cast members. Defied me because he loved you, but you killed him. Someone did this to my husband. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Ivan, Connie? Thank you, Nelson. Ang pampalasang bawang hindi lang bida sa kusina. Aba, pwede rin daw gawing mga kagamitan sa bahay. Oo nga eh. Itong bawang of a kind na proyektong yan sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Sa mga lutuin, talagang hindi mawawala ang bawang at ang mga pinagbalatan nito, tinatapon lang. Pero may bright idea ang UP Cebu Fine Arts student na si Clint para ang garlic peel mabigyan ng bagong appeal. So my thesis, I was tasked to
explore on materials that can potentially be developed into products. Maraming garlic peels at the Carbon Market of Cebu City. Garlic peel is rich in fiber. So I was thinking maybe I can turn this into sheets. Matapos ang mahabang proseso, naging tila maninipis na papel ang mga balat ng bawang. Nakalaunay, ginamit niya para gumawa ng table lamp, mesa, pati tiles. Pero dahil tila balat sibuyas din ang balat ng bawang sa pagkamarupok, diniskartehan niya kung paano ito patibayin. I had to mix it with 20 to 25% of abaca in order to stabilize the sheets. Pero para kay Clint, hindi lang ito thesis project lang. Batay sa 2024 Food Waste Index Report ng UN Environment Program, nasa 2.95 million tons ang household food waste ng Pilipinas kada taon. Kaya ang proyekto niya, napapanahon daw. Hindi lang nababawasan ng basurang nakasisira sa kalikasan. Ang paggawa rin ng home decor sa balat ng bawang, maaari ring magbigay ng kabuhayan at pagkakakitaan. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Ganda, no? Super. Very classy yung kinalabasan. At yan po mga kapuso ang balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Ivan Mayrina. Ako po si Connie Sison mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.